testimony ang gagawin ko. Yeah. So, ito yung verse na napili ko. Yeah. Ilagay ang magic salamin. Sa 2 Corinthians chapter 9, 6-8, sabi dito, each of you should give what you have decided in your heart. To give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abundant in every good work. Diba? Nakalagay doon, cheerful giver. Diba? Diba nga yung ano natin, yung kanta natin, background music, napapasaindak ako minsan eh. Hindi ko na, hahagip ako ng camera. Yung aking testimony, so, ilan ba sa atin dito yung kaya tayo nandito sa Saudi Arabia, di ba? May reason yan. So, pwedeng para sa pamilya natin, magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng 4x4 na sasakyan, di ba? Isa ako sa mga nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Yun. So, you know what, guys? During my first 5 years in medical field as a worker, nung nasa Pinas ako, ang una kong naipundar, bahay naman siya. Pero, morbid lang siyang isipin kasi it's St. Peter. Kasi, alam niyo yung yung St. Peter niya. Kasi ang nasa isip ko noon, ano man mangyari sa akin, hindi magiging kawawa ang parents ko. Sabi ko gano'n. Gano'n ang mindset ko noon eh. But, nung nagsimula na akong, although nagsisimba na ako noon, pero hindi siya yung consistent ba. So, sabi ko, Lord, gusto kong mabago. Gusto kong magkaroon ng bahay. Pero paano? So, I start going to church every Sunday in the Philippines. So, nagtatights ako every now and then. When you are tithing, give your heart. Kasi si Lord, nakikita niya yun kung ano yung nasa puso mo eh. So, after few years, kumuha ko yung bayaran house and lot ba. So, 3/4 niyan, dinown ko na. But sad to say, hindi natupad. So, Lord, sabi ko ganun, ito na yung gusto ko talaga. Sabi ko, but that time, nag-a-apply na ako ng trabaho noon. So, wala na akong savings, sagad na lahat. So, nag-give up ko yung bahay ko, hindi nakatapos yung sister ko sa pag-aaral. So, yung 120 square meter na house and lot, napunta sa 80 square meter lang. Kasi hindi mo na makuha yung yung na-down mo. So, Lord, sabi kong ganun, gusto ko pa rin magkaroon ng bahay. Sabi kong ganun, itong 80 square meter, meron pang remaining balance eh. Sabi ko, God answers my prayer. You know what? That's the time. Imagine mo, 3 times ako nag-apply for work abroad. Itong pang 3rd time dito sa Saudi Arabia, nag-grant ni Lord. In my 5 years here in Saudi Arabia, hindi sa pinagyayabang, no? Hanggang ngayon, wala pa rin akong bahay, to be honest. Pero si Lord, napakabuti niya. He will not give you exactly what you want, but He will use other people to fulfill that faith, that dream that you are longing for. Diba? So, sabi ko, in my 5 years, ginamit niya yung kaibigan ko. Ginamit niya yung taong malapit sa puso ko. Siya yung nag-manage ng finances ko for 5 years. So sabi ko, kumukaratsya pa ako nito when I was in Najran. Pero I never miss every Friday to go to church para magpuri sa ganito. It's not because you are a church goer, it's not because you are in church, hindi ka na nagkakasala. May times talaga na natitisod ka, sinusubok ka, but continue ka lang. Kung ano yung focus mo, continue ka lang. Kung nasimulan na mo ng mag-tithes, continue ka lang. Kahit nung umuwi ako ng Pilipinas,
laging una kong pupuntahan, church. Church, nakasave na yung aking pang-tithes. So, si Lord, napakabuti niya. Alam niya kung ano yung desire ng puso mo. Hindi man ako nagkaroon pa ng bahay, pero kung gugustuhin ko, sa mga naipundar ko, hindi naman sa makapagpatayo na ako ng bahay. Yun si Lord. Diba? Napakabuti niya. Kaya sabi nga, when you give your heart, diba? Ano lang naman tayo diba, pag sabi nga, pag nagmahal ka, masasaktan ka lang. Huwag mong ibigay 100%. Pero hindi. Kay Lord, iba. Ibigay mo 100% yan. Kaya, tingnan nyo yung meaning ng tithe sa Webster, ha? Sa Merriam-Webster. Nakalagay doon, 10th part ng kinikita mo, yun ang ibibigay mo sa Kanya. Diba? Si Lord na ang bahala sa lahat ng pangangailangan mo. Kaya yung mga naka-online dyan, yung mga naka-tune in dyan, focus ko lang, kapatid. Kung ano man yung pinagdadaanan natin, idulog natin yan kay Lord. Through tithes, kasi itong tithes, itong ginagawa natin, para to kay Lord. Yung ginagamit sa ganitong gawain, yun ang ginagamit para lumago ang simbahan. So, we have to support our church para si Lord, alam mo, malulugod siya sa atin. Sabi nga may isa pa ako dito. Wait lang, ha? Kasi ang aking salamin, yan. Yeah. Sabi dito, God loves a cheerful giver. As His children, God wants us to give. But He wants the gift from the heart, not understands the joy of giving. That understands the joy of giving. Giving is a part of worshiping God. Diba? Sabi nga, isa pa. It is more to give, it is more blessed to give than to receive. O, diba? So mga kapatid, sa mga nakatune in dyan, I know, kahit nakatune in kayo, merong way how to help our church para lumago po. Someday, somehow, makasama namin po kayo. Yun po yung lagi naming pinagdarasal. Yun lang po.